Good evening, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Hey Adam G. And guys, I'm giving you guys a special treat out for tonight's content as I am here with the winning evening gown designer of our country. So, gets you naman why I am seeking out an interview with him. So, without further ado, here he is. Please say hello to the one and only Rian Fernandez. Hello. Hi, Sir Rian. Hi, Adam. How are you? I'm doing good, but I really feel so good that finally I'm doing this interview because for the longest time I've been seeking out an interview with him. Talagang nakikita ko siya palagi sa mga events. Ako, sir, ang galing-galing nyo. Nanalo na naman yung gown nyo. And now, meron ka na namang additional achievement out of Emma Tiglau's historic win in Miss Grand International. How do you feel po? Of course, I'm very happy kasi nga for the longest time at last na nagkaroon tayo ng winner for Miss Grand and it's back-to-back pa. So, sweet victory for the Philippines and also to me as a designer for her final dress. Naramdaman mo ba, nung ginagawa niyo po itong evening gown, orange evening gown niya, talagang nakikinita mo na talaga yung golden crown sa ulo niya? Oo, na-feel ko na may something kay Emma nung magko-compete na siya sa Thailand. That's why medyo nahirapan kami kasi parang very limited yung time ng preparation sa amin. Oo, 1 month lang siya kinoronahan, di ba? So, 1 month before, bago siya umalis papuntang MGI. Yun. So, how did you and Emma meet for this? Emma and I started as friends. Oo. Talaga, yun yung ano namin. So, yung bond namin together. Pero hindi ako naging designer niya kasi for some other like pageants niya before. Oh, yeah. Yeah, so mga ganon. Tapos, nung finally na-approach niya ako to be like the designer for her final evening gown nung Miss Grand Philippines. So, doon nag-start. Medyo hindi naman ako nahirapan kay Emma kasi nga alam ko na agad yung body structure niya. How collaborative was this gown? Was she in doing this amazing evening gown? Yung yung team is very important for me. Parang to get some artistic juices from them. Yung mga inputs nila nakakatulong sa akin sa pagde-design ng mga dresses actually. So doon laging ang tinatanong ko is what you don't like. Laging yun. So doon ako nag-start na maggawa ng idea kung paano gagawin ko sa kanila. And then yun, basta ganun yun. Hindi kasi alam mo, the reason why I am asking you so many questions about this, why I'm seeking you out for an interview about this, because talagang it's visually impacting. Talagang I still remember my reaction in my seat. The moment I saw her come out in this beautiful orange gown, talaga, and for sure, nung ginagawa mo naman yung evening, hindi mo naman realize na, alam mo yung blue yung background ng stage. Hindi, pero talagang tumingkad talaga si Emma talaga doon. So, parang whose idea was it for her to wear orange in particular? Before kami umalis ng team ko papunta kasi nagkaroon ako ng Fashion Week sa New York. So, before kami umalis, nagkaroon kami ng parang color test for Emma. So, pumunta sila dito yung team and then nagpasuot kami ng different colors ng dresses. Tapos kung saan feeling namin na nagpa-pop out yung parang yung beauty niya doon, it's yung orange. So, nag-consider na naman kami na ibang color, orange talaga yung pinaka. So, doon na kami nag-confirm na talagang ang final dress ni Emma is orange. Oh, talagang orange. Orange. Paano yun? Parang pinasakan mo lang siya ng gown sa katawan niya, tapos pinasuot mo lang siya ng orange gown. Ganon. Tapos, para actual mo na makikita yung aura niya na kung saan ba talaga nag-glow yung face mo. Kasi actually mahirap kasi when you are like having a competition and you don't know the stage really. Yes. So you should consider yung girl kung saan talaga siya gumaganda na kulay. Para any color ng stage, any background will be in favor to her. So, you do that normally, yung color analysis sa lahat ng mga clients mo? Sa lahat ng mga clients, normally kasi I don't see them because most of my clients are from
from abroad. So, like 80%. So, normally, nagzo-Zoom meeting lang kami. But during my meeting, yun yung parang weird siguro. Kasi nga, I don't parang show or medyo I don't present yung mga designs na for them. So, ang first meeting namin is to like getting to know each other, parang chit-chat lang, kwentuhan lang, walang nangyayaring about sa gown na kung ano yung gusto, ganyan. And then, after the call, isa-search ko yung Instagram or maybe social media nung girl. And then, doon ko tinitignan kung ano ba yung color na, kunyari, naka-black shirt siya. Na-enhance ba sa color nun compared dun sa maroon na shirt? Something like that. So, doon pa lang, doon ko na nakikita ko ano yung color na mag-glow dun sa candidate. Kasi, it's very challenging kasi hindi ko talaga sila nakikita. Oo. Yeah. Pero kay Emma, since nandito siya, talagang na-fit, talagang tumikat Actual talaga na, siya. actual na. So, yeah. Tapos, sir, itong linear, etong diagonal pattern, napansin ko parang pattern mo yan. Yan yung parang signature ko sa mga dresses ko. If you can see it, may iba-iba siya ng pattern pero may mga parang drawing siya ng mga diagonal na patterns. Yan kasi yung feeling ko power ng girl to make her look so sexy. Yeah, body hugging na tapos nag-change yung color. Parang ito nga, parang ewan ko pag tinapatan ng ilaw, parang nagre-red. Ewan ko kung kumikislap-kislap na parang may red pa. Tapos, yung kay Arbony din, di ba? Parang, unang tingin mo, blue. Nung Tas finals black. gown niya. Tapos parang, nag-black pala, di ba? Yeah. Tapos, itong kay Tara din, blue. Tapos, purple. Di ba? Parang, may ano yun, talagang conscious effort yun sa'yo na parang may color gradient or color texture na parang nag-iiba sa gown niyo po. Feeling ko I was trained because dun sa theater experience theater experiences ko before. So medyo feeling ko na master ko yung feeling ko na train ako to be more conscious on sa lighting, sa kung ano yung effect ba, kung maglalagay ako ng volume, maglalagay ako ng parang something na parang 3D na eksena, makakatulong ba yun? Parang ganon. So, medyo na train ako to be more on like that area. So, yung mga changing ng colors, medyo na master ko ng konti yung ganon. Yun yung binibili yata sa'yo when they wear a Rian Fernandez creation. It's not just sexy, it's not only body hugging, but parang the color, I don't know, the color changing or the color texture, somehow gives it more life, more drama. Kasi nga, given your theater, nag-teatro pala ho kayo. Parang feeling ko yun dapat yung path ko talaga dati. Because I used to be a singer before when I was young. And then, na-train ako and then I became a voice teacher. So, feeling ko dun yung path ko. And then when I entered the theater company in Baguio City when I was in college, I was tasked to do the costumes. Because my grandma is like a sewer before. So, yun, doon nag-start. Hanggang sa na-feel ko na parang doon talaga. Mas nag-enjoy ako doon sa paggawa ng costume. Yeah. Costume designer ako before and then na-shift to wedding and then nakilala ko sa pageantry. So, yun. Yung pala yun. So, thanks to your theater background, kaya pala ang bubongga ng mga gowns nyo po. So, etong feather cape nyo, talagang kasama yan talaga sa sa buong idea. Oo, yun. Pero pinaka mahirap ko na hinanap tong feather na to kasi wala talaga akong mahanap na ganun karami tsaka ganitong specific na color. Dito sa Pilipinas? Mm-hmm. Oo. So you source it out from abroad pa po? Nung nandun ako sa New York Fashion Week, so naghanap na kami doon ng mga materials. So from US, kinuha na binili ko na lahat to. So nung umalis na si Emma, hindi pa to tapos tong cape niya. So dinala na lang ng team to kasi nga dumating ako dito, wala na si Emma. Yun. Taka yung mga ibang mga materials doon pa galing. Kasi ano maganda dito sa cape niya? Kasi normally, di ba, kapag lalabas ang girl with a cape, usually nakaganyan na yan.
Yeah. Whose idea was it na ipolero niya muna? May pa-hood muna, may pa-Little Red Riding Hood muna yung entrance. Yung team ang may Ah, original team. na gusto talaga ng ganon. Kasi gusto nila yung parang apparition, ganyan. Oo, So parang oo. gusto nila na may something na different, na it's not the typical cape na yung basta na lang ginanyan. Oo. So gusto nila may continuation yung journey ni Emma from Miss Grand Oo. Philippines to Miss Grand International. Oo. And bumenta talaga siya. Yeah, ganun. Yun nga sobrang impactful niya talaga on stage. Kasi talagang the moment she came out, nakaganon na siya So, okay. She's onto something. She's onto something. Ano niya, may pa-reveal siya, may pa-grand reveal siya. So, would you say na talagang, sa tingin mo ba, kung wala yung feather cape, would it still have the same impact? I think it adds to the drama. Oo, Kasi nga, MGI. we're talking about Miss Grand International. So, pag ibang pageant yung sasalihan ni Emma, okay na nawalang cape. Pero, it's like showcasing. Parang ano kasi siya para siyang, ano ba yan? Competition ng lahat ng mga parang dapat may mga paandar. Oo. So, paano mo sasabayan yung isang candidate kung wala kang something na out of the box. So, yun, nakatulong talaga tong cape. Pero kung kahit wala naman, I think Emma Actually, will yun yung just it's carry it. visually impacting po talaga. Like talagang, and for sure, nung ginagawa niyo naman to, hindi niyo naman na-imagine na parang siya lang yung mag-orange. Kasi lahat ng tumabi sa kanya, di ba? Parang silver, white, ganyan. Medyo mahirap kasi na color ang orange. Oo. So, medyo pag i-consider mo, mas few yung mga candidates na mag-wear ng orange. Kasi ang mga mahirap na colors are pink, lavender, yellow, and orange. Yun yung mga mahirap hanapin ng mga materials. So, yun. Yun yung mga color na feeling ko, yun yung mahirap i-pull off. So, lahat sila mag-same color, same parang palette. So, magpa-pop out talaga yung Ako orange. lumabas talaga, sabi ko, top 5 na to. Kasi yun ang sinasabi ko sa mga vlogs ko palagi. Parang kailangan kung gusto nyo makarating sa crown or at least sa top 5, kailangan maganda yung gown nyo. Diba? Nakaka-pressure. Oo. Pero ang galing, di ba? So, probably had it been a different color, kunwari red, di ba? Or yellow, di ba? Or white. Or white, hindi siya, talagang... Feeling ko any color will do. Mm-mm. It's just on how you manipulate everything. Parang, feeling ko lalagyan ko ng another color. Kung kunyari pinili nila is, kunyari red or white, I will add something na yung parang, that will enhance more yung color. Parang ganon. Alam mo, napansin ko, lagi kang pag sinusuot ka ng mga girls, lagi kang pang finals. Parang never pa ako nakarinig na si Rhea nagsuot ng isang girl na pang prelims lang ang mo. Di ba? Parang, nagkataon lang ba yun? Siguro nagkataon lang na yun yung gusto ng girl na sa finals ako, Pero kung ako yung tatanungin mo, of course, I want to be the final dress of each candidate. Oo. Yeah. Yun naman na nangyari 'di ba? Lahat sila parang parang hindi ako nakakita ng parang prelims ka tapos iba yung designer, 'di ba? 'Di ba? Before ganun ako. May question ako. Naglalaro lang ako sa utak ko ngayon, So this is really visually impacting. So probably kunyari sinuot to ng prelims. Kunyari ikaw rin yung designer sa prelims. Kunyari ito yung prelims. Meron ka ring nakahandang kaya mong tapatan, kaya mong higitan pa to. Kunwari, ito yung prelims na gown. Tapos, kaya mo meron ka pang nakahandang mas bonggang gown dyan. Actually, meron kami naka-ready na di ba, ang sabi kasi ng MGI dati, may kumakalat na rumor na you should use one gown only for the prelim and finals. So, naka-ready kami ng dalawang paandar na something. Itong cape na to is for the finals talaga. And then I still prepared one parang cape na very similar to what she really wore during the Miss Grand Philippines. Parang ganon. So yun yung mga ni-ready namin na dinala lahat ni Emma dun sa Thailand. Pero napayagan naman na magkaiba yung dress. So yeah, it's okay naman.
Ano sabi ni Emma? Nagkausap na ba kayo ng heart-to-heart after niya manalo? Nag-lunch kami together Oo. doon Oo. sa after ng competition. Yeah. Oo. And For tapos, sure, oo. happy naman siya about dun sa result. Everything. Kasi alam mo, kaya kita sir sinika din kasi talagang sobrang visually impacting. Sobrang, Oh, for thank lack of you. word, I keep saying that, pero talagang, wow, yung talagang jaw drop talaga, na parang Thank pwede ko you. ma-compare dun sa moment na sa Catriona Lava Gown, or even nung yung Wang Od gown ni Mark Bumgarner for Michelle D. So, parang, I'm buying a piece of history every time I see our contestant wearing a Rian Fernandez. Oh, thank you. Very challenging lang pag Oo. Filipino fans yung or Filipino candidates yung dinadamitan. Oo, oo. Yun nga, speaking of that, no, parang paano po ba kayo namimili na, namimili ba kayo? Kasi syempre, in track record mo, ilan ba yung mga napanalo mong mga babae, di ba? This year, 1, 2, Si Alexi, si Si- Diamante, si Tara, si Tara, si Krishna, si Joy Barcoma, si Joy Barcom, o halos. Diba? Parang di mo ba naisip na may agimat or Midas touch? Everything you Siguro- make or touch turns into gold. feeling ko yung yung relationship between yung candidate and me as a designer. Oo. Nag-start, parang, kung kunyari client ka na pupunta, magiging friends muna tayo before I do the dress. Parang, Ah. parang, yung connection ba? Hindi ko kasi alam kung paano ko huhugutin yung dress sa'yo kung hindi kita masyadong Oo. kilala. So, that's my, parang Requirement number requirement. Or just to know you more pa. Parang ganon. Before, one. So, paano kasi pa- umuwi minsan yung candidate na wala siyang idea kung ano magiging dress niya. And then, later on, after mga few days, ganyan-ganyan, saka ko isi-send yung design for... Because normally, yung mga ibang designers, di ba, which I commend them naman for having that kind of power. Yung pagkapunta doon, alam na niya agad yung ide-design niya for a certain candidate. And then, I think that's my Waterloo, yung i-on the spot mo ko tapos hindi ko alam Oo. yung sasabihin ko na dress for you. So, yung mga girls sina Dia, so ibig sabihin, I assume, based sa sinabi mo, sina Dia, sina Alexi, nakatrabaho mo na yan before, nakilala mo na sila before, bago pa sila lumapit sa'yo for their respective pageants. Nakilala ko sila nung pumunta sila dito. Tapos yun, best in chika-chika lang talaga kami. Oo. Ganon. Tapos Bet mo naman tinitignan ko na yung sila. body proportions. Oo, lahat ng mga queens ko, kami, we're very close. Tambayan nila lagi dito sa... Oo. Pag wala Oo. silang ginagawa, nandito sila. Was there ever a time na may lumapit sa'yo? So, hindi ka namimili ng mga girls? No. Lahat ng kakatok, Oo. kahit na parang nasa sad kasi ako to refuse yung Oo. girl, kunyari talagang para as much as possible we cater everyone. So, basically, wala kang inaayawan. Like, Wala akong inaayawan. like talagang pag lumapit sa'yo yung isang girl, kahit hindi mo pa siya kilala, talagang na-express mo yung creativity mo kung ano yung talagang best design for her. Regardless of her body shape, how she looks Yeah. like. Oo. And she always ends up, And I asked her if she's really happy oo. sa output lagi. That's the important thing kasi sa akin is to know that the client is very happy with the dress that she's gonna buy. Parang Oo. ganyan. Parang ganon. So, yun. So, ang tanong kasi sana sa'yo, was there ever a time na parang mini-refuse ka? Na parang, alam mo yun, kaya hindi mo lang bet, yung parang ganon. Wala naman. Pag meron yung, syempre may mga time na may candidate na, oh my God, parang medyo na sobrang challenging yung parang Oo. gagawin mo sa kanya o kaya medyo nahihirapan ako kung paano ko i-figure out yung So, pero hindi ko naman nire-refuse. Ang gets naman din kita kasi syempre additional kita rin yun sa'yo, di ba? Parang, pero kasi di ba, parang, parang gusto ko ma-demystify yung pagiging winning evening gown designer mo. Nananalo ka talaga eh. Parang, so pag nagde-design ka talaga ng dress, like talagang nakikinita mo na talaga yung best design for her. 'Di ba? Yeah, nakikita ko na pero not on that day.
Oo. Minsan, natapos na namin yung dress niya. Oo. Parang all bead embroidered na, tapos na yung bead embroidery, nasa finishing na siya. And then, may mga time kasi na parang, try nga natin gawin to, gaganon ako sa staff. Oo. Tapos, i-re-sketch ko. Tapos, and then, I'll send it to the team again. And then, Oo. do you want this option? Parang ganyan. So, because feeling ko, mas okay to, ganyan. And then, sometimes, kahit tapos na yung dress, pinapalitan ko siya. Tapos, pag yun yung feeling ko na mas magiging okay. Yeah, ganon. Paano naman yun? Ayan. So, sige, ayan, may mga revisions ka. Paano kapag kunwari you end up having many girls joining one pageant, tapos sabay-sabay kang kinuha? Paano yun? Like, paano like, may ba? Parang may favoritism ba? Parang how do you make sure na parang each girl will have that tatak Rian Fernandez gown na she's envisioning for her pageant? Babalik ulit tayo dun sa sinasabi ko na kinikilala ko yung girl. So, I build relationship with them. Oo. So, I treat them like as my queen already, kahit na first time pumunta dito. So, I think it's not a problem for me if I accept like 4 or 5 girls in one competition. Just like what happened during the Miss Grand Philippines. I have like Oo, si Emma, si Anita, si Michelle. Oh, I have- runners pa yung I have tatlong 3 yan, girls ah. competing in the same Paano yun? competition. So, lahat naman sila nanalo. Kaya nga. Thank God parang naman. galing. So, lahat silang tatlo na in-accept ko. Lahat sila naging crown. Yeah, yun. So, paano mo na Kasi alam ko si Anita noon, siyempre di ba may color theme yung gown, yung nila, di ba? It's yellow. Oo, yellow. So, si Emma, naka-figure hugging, body hugging. I consider yung, kunyari may mga competitions na rin may requirement sa color. So, marami namang shades ng yellow. So, kino-consider ko yung shade dun sa mismong skin ng candidate. Oo. Yun yung sinasabi ko sa'yo na kailangan mag-complement lagi sa girl yung color na kailangan gagamitin. So, yeah. So, feeling ko hindi talaga siya naging problem sa akin to dress na may masasacrifice na isang candidate. Kasi may iba-iba naman silang personality. May iba-iba kong panghugutan based on personality-wise, based on the skin color, based on how she walks, based on the team. So, madami pa namang pwedeng maging parang foundation ng mismong magiging dress mo for a certain candidate. Hindi talaga sila magiging pareho. Hulaan ko, teka, if I'll apply that to the 3 girls, so I assume yung yung line of thinking mo kay Emma, masyado siyang sexy. I mean, kaya lang ma-enhance yung figure niya, kaya kasi body hugging. Tapos si Anita, nakaano siya, di ba? Structural, May mga structure. Oo. Yeah, kasi para May enhance yung makita yung kasi nga 'di ba she's on the she's petite side, yeah, diba? petite side. And then yung may mga kino-consider kasi ako sa body proportions. That's why I parang laging pag kay Anita is something na may parang structural ng Oo. konti. Ganon. Oo. Kay Michelle naman is yung personality kasi niya bubbly, so parang yung team and me decided to do the more on the sexy side nung kay Michelle. Nung kay Emma naman, it's more on the like the timeless elegance. So parang anything naman sa mga girls, magkakaiba talaga sila ng personality. So talagang hindi talaga sila magpapareho. Lahat naman talaga, ayun, they all end up, parang wala pa yata ako narinig na na candidate na binihisan mo na hindi nanalo. Parang, hindi lang ako nag-research. Wala laging, was there? Minsan runner-up ka na. Oo, diba? But it depends on the girl kasi. Kaya yun nga, lagi kong tinatanong kung are you happy? Kasi mag-radiate talaga sa gown niya yung kunyari happy ba siya na wini-wear niya yon. So feeling ko yung inner glow na yung magtutulong sa kanya to help to get that crown. Parang ganon. I see. I'm curious ako, you've been making a lot of gowns for how many years na, More than a decade na,
it's been 16 years na. Oo. I've been in the industry for 16 Oo. years already. So, paano yun? How do you make your gowns for your girls competing in Miss Universe, ayan, Miss Supranational, Miss World, Miss Grand International? Meron ka bang ano? Kasi halos naikot mo na and nananalo ka eh. So, parang, siguro naman tama yung tanong ko, parang akma naman, no? Parang pageant fan ka din kasi nasa suguli mo yung gusto nila ng bawat pageant org visually, at least in looking for the best evening gown. Pag nagde-dress ako ng iba't ibang pageants, Yeah, like kunyari Miss Universe, how do you make sure? Parang ano yung element ng gown mo I study na the pang Miss branding, kung paano yung branding ng isang certain pageant, kung conservative ba siya, Oo. or more on the showmanship, or more Oo. on the very regal side. So, Oo. ang mga pageants kasi may mga different sila na mga packaging and branding. Oo. So, you should align with that kind of like their core. Sa core nila, kailangan mag-align ka din doon. Oo. So, it's not about doing just the perfect gown for the candidate, but to align with their on how they want to see their girls walking on stage. Parang ganyan. Wait, so kunyari let's say Miss World, kailangan balot-balot ka. Kasi syempre, Miss World more on the not so conservative, pero yung mga colors nila is more on the pastel side. Aha. So yun yung mga yun. So pag mag-slip ka, not too high, not too plunging yung mga nandito. Kasi you have to consider yung parang yung packaging kasi ng Miss World is more on the like the queen, parang royalty. Oo, So, royalty. yeah. Kasi nga British. Yeah, Oo. ganyan. So, when it comes to Miss Universe naman, you should be like very regal. So, regal ka talagang lalabas ng ganyan. And oozing with so much parang Teka, wait, regal. Oo, personality. Kasi, teka, wait, di ba, syempre may Miss Universe, winner ka na, si Arbony. Pero di ba, ang deep ng plunge, ang deep V niya plunging. So, di ba, parang, paano yun? Dinaan na lang niya sa confidence. Pero ang sexy nun, di ba? Si Arbony kasi is a designer, so she knows what she wants. Mhm. So parang medyo yun yung parang, alam ko tatanungin mo sa akin to, yung kung alin yung pinaka-challenging na, siguro tatanungin mo sa akin pinaka-challenging na gown na ginawa ko. So I would consider that the finals of Arbony Gabriel was the most challenging dress that I made. Kasi that is like parang gunmetal, yung mga parang mga punk, yung mga parang mga spikes. So, how will you incorporate that one sa isang pageantry? So, di ba parang nasa metal na... Teka, whose idea was it pala yan? Wag metal siya ng ganun? Parang out of the box lang na naisip namin nung team namin doon. Because ako yung designer na ni Arbony during her Miss Texas and going to Miss USA and going straight to Miss Universe. Yes. So, ano pa yung hindi niya nagagawa? So, I think that's her competition already, win or lose. So, she should be so happy with the dress. Because Arbony is not a pageant patty, parang girl. So, parang model kasi siya sa Texas. So, parang ang eksena nun is paano mo i-incorporate yung magiging sobrang happy siya sa dress niya na hindi naman masasacrifice yung pagiging queenly ng parang nung dress na gagawin mo. So, when they said that I should use like the parang yung ang inspiration kasi nila is more on the color parang mga cutworks. Yun. And then hinaluan ng parang black. So, very strange nang magkaroon ng color na black for Miss Universe, diba? Kasi wala pa talaga nanalo na black. So, parang sobrang, yun yung pinaka nakakapigil hininga na moment ko kung paano ko ipupull off yung dress. Pero, na-pull off naman. So, whose idea was it for her to wear blue siya? Originally, the gown is black with a little emerald. Spike na Emerald. May mga ganun siya. And then, nung nag-release na ng new crown for the pageant. pageant and it's blue. So, we changed it
right away ng blue. Yung para to complement dun sa crown niya if ever she will be crowned as So may time Miss ka pa may Universe. time ka pa talaga may mga ganun ano. kasi yung dedication ko as Oh. a designer kasi if you really parang do your own craft with your love, parang ganyan. Oo. So I think it doesn't matter na kung kunyari limited ba yung time, parang hindi mo na i-question kung yung paano ba, basta yung effort. Because ayoko sa mediocre, parang ganon. So you do your best all the time. Feeling ko ganon. Kaya yan, napansin siya, ang fierce, ang Yeah. edgy. 'Di ba? Parang bumagay talaga yung gown dun sa Yeah. sa bagong in-unveil na crown nun. Mhm. 'Di ba? Parang, 'di ba? Last minute. Last minute Last pa yan, minute 'di ba? change, O, 'di ba? O, ilang days pa yung shipping from Pilipinas to New Orleans, 'di ba? Mga So, 3 days. So apart from Arbony, nga no, you also dressed up Opal during her Miss Universe, Miss Universe stint before Thailand. she went on to Miss World. And I remember yung structural yung designs mo sa kanya for both Miss Universe Thailand and Miss Universe, the Mhm. international competition. Whose naman yun? Whose idea was it na mag-structural siya? Ako at saka yung team ulit. Niya or Na Thai team and yung team ko din. oo. Kasi when you study the body proportions kasi something, kunyari pag ililiit mo kasi si Opal, medyo may something na maganda naman pero it's not parang convincing, parang it's not authoritative for her. So parang bagay niya talaga yung may mga something na malalaki dito sa Oo. shoulders niya. Yan. Oo. So, bird-inspired siya, no? So, talaga, yun namang uso ngayon sa pageants ngayon. Wala na sa slits eh. Napansin ko, parang more on sa structural, sa embellishment. Eto, yung parang ang inspiration nito is the Garuda, yung god mythical god ng Thailand. So, yeah. Kasi that time, pareho eh. Buti paano mo na-retain yung visual impact niya? Knowing pareho yung aesthetic nung gown na bird-inspired yung architectural dito niya dito sa upper body niya. Mhm. Paano mo na envision na parang even if we've seen that kind of gown in her nationals, it will still look fresh in our Sure. eyes once she competed in the international arena. Parang kung paano ko na-retain yung Oo, gano'n. oo. Marami kaming buffer outfit for Opal. Sobrang dami naming choices na malalaking ganyan. So, parang we finished 4 gowns for her during her Miss Universe. So, edit hanggang sa nakuha namin to. Because I consider yung team talaga, lagi kong kino-consider yung team na kailangan yung idea nila. Kasi hindi lang naman ako dapat yung titingin. Kasi minsan mas feeling ko mas nakakatulong kung mas marami magkikriticize ng gawa mo. Mhm. Mas magiging perfect. Was there a time ba na parang nakailang revisions ka ng mga damit bago kayo nakaka-come up na ito na. Yeah, ganun. Oo. Dumating na ako sa point ng ganun. Minsan, I need to go out. Ay, hindi ko alam kung paano ko huhugutin yung ganun. Kasi minsan, may mga times talaga na hindi mo maiwasan na nag-design ka na, pero parang hindi talaga siya yun. Tapos, another ulit. Ganun. Mhm. So, nagkaroon din ako ng mga chances na pinagdaanan ko din yung In the ganun. first place, paano mo nakilala si Opal? Kasi syempre, you're Filipino, she's Thai. Before, we have a shop in Thailand. Ah, you did? Kasi nga, siya, nung I dress up Namtan Chalita. Oo, nung MU dito. Oo, nung MU dito. And then yung Philippine Terno, yun yung tremending na Oo. magandang Philippine Terno na Paano ba yun? Ina-assign ka lang? Paano ba yun? Pag dito, ina-assign lang ba sa na-assign inyo? ako kay Chalita. So, yun. Oo. So, parang after that one, nung tremending, in-invite ako ng High Society to have an exhibit dun sa Thailand. Oo. Ano And- sabi ng high society? Mga alta sociedad? Ganun. Mga ganon. Oo. So, parang in-invite ako doon to showcase and to exhibit one piece. Yun yung Philippine Terno natin na ginamit ni Chalita. And then, nagkaroon na ako ng parang, parang mga clients Oo. na hanggang Siyempre, sa... si Chalita nun, di ba? Parang siya yung kauna-unahang Thai delegate. Tapos after nun, si Kun An, naging client ko na. Ako talaga yung gumagawa ng mga Philippine Terno na dress niya.
since 2017. Talaga? Mm-mm. Kilala mo So, na rin doon si nag-start. Krishna. So, hanggang sa nagtayo na ako ng shop doon. Oo. Kaya nagkaroon ako ng sobrang daming mga Thai queens. But Opal was my first Miss Universe winning candidate. Oo. Kasi lagi akong first runner-up, ganyan. Kasi nga, I'm the first Filipino na or international designer na pwedeng manalo for that certain crown. Kasi normally, ang nananalo talaga is the local Thai designer. Ako naman, I wanted to highlight that kasi syempre parang, let's face it, Thailand yan eh. Parang karibal natin yun sa lahat when it comes to pageantry. Pero for them to seek you out, talagang habulin ka, di ba? Parang, lalo naman natin yung mga Thais, very nationalistic yan. Mas madami akong daughter doon sa Thailand compared sa Philippines. Oo. Ngayon dumadami na rin sila dito sa atin. Oo. Yeah. Hindi, nakakatuwa lang kasi syempre, di ba, isang Pilipino po na katulad nyo, nakukuha yung mga tiwala ng mga Thank foreigners, you. tapos nananalo pa. So, talagang tumataas mo yung pangalan nyo, di ba? Siguro. Oo, di ba? So, yun, Miss Universe Opal. So, nung nag-Miss World naman na siya, syempre, may sarili na siyang team. Tapos ikaw, nga, no? Same team pa rin kami ni Opal tsaka ni Krishna. Nung mag-Miss World siya, yung team ni Opal contacted me. And then, what will be your idea if Oo. Opal will join Miss Miss World? World? What will Oo. be the design for your design for her gown? Oo. Tapos I messaged them, my daughter is competing this year. Is she competing next year? Sabi ko. Kasi feeling ko, Oo. daughter ko si Krishna. Sinabi ko sa Ah. kanila na magko-compete siya this year. So, is she competing this year or next Oo. year? Sabi ko kay Opal. And then, Sabi niya. we'll let you know. Oo. Parang ganyan. So, that moment, parang it's my first time to choose between. So, I chose Krishna. Hindi, depensahan kita doon. Kasi hindi mo pa naman alam na sasali si Opal this year, di ba? Sabi niya sa'yo, di ba, we'll get back to you. Oo, tapos bumalik. Pero nung bumalik, napili niyo na si Krishna, di ba? O ano sabi po niyang team ni Opal? Wala naman. Nung nanalo na si Opal as Miss World, nag-message sila right away sa akin na, Opal, still your daughter. We will wanna see you. Kaya after nung Miss Grand, nung winning ni Emma, from London si Opal umuwi sa Thailand to have dinner with us. Ayun pala yun. Nakita ko sa tapos Facebook bumalik ko siya ngayon ulit na last nakita week. nga kayo. Tapos sabi ko, paano yun? Umuwi siya. Kala ko may mga commitment siya sa Bangkok. Umuwi siya, tapos ngayon bumalik ulit siya sa London. Oh. Parang 3 days. Mahal ka 3 talaga days ni ago. Opal. Diba? Ikaw na po. Like, ano. So, paano yun? Teka lang, naintriga ako. Nainteresado naman ako sa scenario na yun. I understood naman. Kasi Krishna is also your baby, diba? Yeah. I mean, you also dressed her up during her stint in Miss Universe Philippines, diba? Nag-trending ka doon. Diba? Talagang feeling ko nga, hindi mo na mahihigitan yun. Kasi parang, ang galing. Talagang na-highlight mo yung niya. Yung waistline niya. Yung waistline niya. Ang backstory kasi noon, nung si Krishna kasi noon, nung sasali siya ng Miss Universe Philippines, sabi namin, are you sure, nak? Sabi niya, Dad, I'm competing. Sabi niya. Tapos, are you sure? Sabi ko, hindi pa ready yung katawan mo. Kasi nga, nung nag-pass siya ng like 26 and a half yung waistline niya. So, sabi ko, if you're gonna compete sa Miss Universe Philippines, just make sure. Ang gagawin ko sa'yo, 23-inch waistline, sabi ko. So, gino-joke ko lang siya na gano'n. Pero inilagyan ko siya ng illusion na black para at least para lumiit. Oo. Para at least naman pag natabi siya sa kila CJ, ganyan-ganyan. Oo. Medyo hahabol naman yung ano yun. Oo. Nung wala kami, tapos dumating kami dito noon, nung competition na naman niya, before yung competition niya, naging 23 na yung waistline niya. So, in-adjust namin ng bongga, kahit sobrang liit yung Kaya naging ganun yung effect ng dress. Iconic yung Kaya naging gano'n. Yun. Gano'n. So, gets ko naman bakit nagtuloy yung relationship. Bakit nagtuloy yung relationship niyo ni Krishna sa Miss World. Feeling ko kasi sila kasi di sila sanay na magkaroon ng parang feeling nila yung yung
focus ko sa isang candidate. Mhm. Kasi they're competing and they're both Asian. So, yeah. So, yun. Pinili ko si Krishna. Understandably so. Ako rin naman, 'di ba? Kasi hindi, tsaka technically unang humingi sa ng parang Ako nauna si kasi yung Krishna. Miss World Philippines ni Krishna. So So, ako yung yun. winning gown niya. 'di ba? So teka, so nung nagmi-Miss World na si Krishna, yun nga, 'di ba? Gown na naman yan, 'di ba? Kailangan pasabog. Hindi, Filipiniana. walang pasabog kasi nga pag Miss World, alam mo naman, 'di ba? Elegante, Philippine royalty. So what was the inspiration behind her silver dress? Silver dress nung Nung finals. white. nung Was it white blue. or huh? Blue? Nung Miss World. No, nung Philippines? finals na. Nung ano na. Dito. Oo, ito. Ito. White pala siya. White siya. Ang galing. Ito yung gusto ko sa'yo po eh. Alam mo, parang may all this time, I thought silver siya. Kasi when we watched it during the It's finals, white. sa live stream, talagang ano siya, white, silver siya pag natatamaan ng ilaw. Pero ngayon, looking at it closely, white pala siya. White siya. Kasi Anong yun ang technology request ni Krishna. Oo. She wanted to be in white. Parang ganun. Gets ko naman kasi angelic. Tsaka nagko-complement dun sa ano niya, Skin tone. skin Oo. color niya. Yeah. Gusto niya ng white. So, ginawan namin ng version, kaya nag-silver siya banda rito. Kasi yun yung version ng gown niya nung Miss Universe Philippines, yung parang black na Oo. naka-illusion paneling. na, yeah, ganun. Oo. Yung cinch yung waistline. So, yun yung ginawa namin. And then, yung inspiration niya is the Philippine flag, yung pattern which is niya. reflected here, 'di ba? Ngayon with a keyhole, yan. Nag-aano Yeah. yan. Parang nagkaroon pa ng konting alingas-ngas dyan sa ano na yan. So, To add a little sexiness naman, hindi naman masyadong nakakita kasi nga meron Oo. naman siyang Pendant? crystal sa loob. May pendant siya sa loob. Oo. So, yan. oo. So, paano yun? Dalawang alaga mo, hand in hand nung top 8, ganyan. Nakita ko na yun bago pa sila. Talaga? Na-imagine ko na yun bago sila umalis. Talaga, oo. Tama ko. Sila maghahawak sa Asia. Diba? Yeah. So, Medyo heartbroken. Siyempre, konti. Kasi siyempre, dalawang daughter mo, iisa lang pipiliin sa kanila. But at least I'm happy to both of them kasi nga, they won. Nanalo Mhm. silang dalawa. So, you've been dressing up a lot of girls already. And when you make those gowns, ini-incorporate mo ba yung pageant na sinasalihan nila? Kunyari, kasi ikaw, I know you, nga, sabi ko nga, body hugging ka. Body hugging yung signature detail mo. So, so basically, pag kinakausap ka nila, basically, dun sa gusto lang nila, hindi mo ino-incorporate mo rin ba yung pasarela nila? Kasi syempre, if you will incorporate the pasarela, syempre kapag sexy walk, okay, figure hugging. Pero kapag kunwari, let's say, maraming twirls, kailangan medyo flowy yung dress mo. May ganun ka rin bang parang iniisip May din? factor yung pasarela nila. Kunyari, di ko sila nakikita. Pag tinitignan ko yung social media nila, paano ba Mhm. sila sa mga state pageants nila o kaya when they're going to their nationals. Mm. Yeah, ganyan. So, may factor yung pasarela nila. Pero sometimes, pag kunyari may ginagawa na kami na certain na gown, we give advices to them that you should refrain from doing this twirl, ganyan. You can do it sa swimsuit, ganyan. Yeah, ganon. So, minsan nagkikipag-usap din kami sa mga trainers nila abroad, yung mga nagtitrain sa kanila sa walk nila. Nagko-collaborate din kami together. Ang dami mong mga iconic gowns, no? Naisip ko lang, off the top of my head, is there a gown in the past that was worn by our Philippine candidate na gusto mong reimagine? And how would you want to reimagine it? Kunyari, let's say, start tayo kay Venus hanggang kila MJ, na yung pausbong pa lang tayo. Parang meron ka bang, kasi nga, you're known for making great gowns. So So, parang, ang iconic na gown na gusto kong i-remake yung
as a designer, feeling ko yung kay MJ Lastimoso, yung costume niya, yung iconic na costume, feeling ko gusto kong gawin yun sa susunod na panahon. Yung same color, same vibe. Ganyan. Oo. With Rian's approach. So so may diagonal pattern sa We'll see kung ano mangyayari. Abangan na lang. Yun yung gusto ko. Very Maring challenging, MJ. pero syempre, yeah. Pag may Sobrang close kasi kami ni MJ. So, gusto kong i-remake yun for her. Oo. Hindi ka niya kinakausap. Mare, kapag sa next Binibini hosting ko, ganyan. Dinadamitan ko si MJ pag may mga ganap siya. Uh-huh. Pero not all the time kasi minsan talagang dikit-dikit yung niya, schedule niya. Hindi ko na kayang i-cater. So, Sir Rian, I can't believe it. I've been almost talking to you for almost an hour already. Ganun kasarap yung kwentuhan Hindi natin. na mamalay. Kasi talagang pageant fan ako na talagang interesado ako malaman yung mga behind the scenes details in making these iconic gowns for our queens competing abroad. So, as I wrap this interview, no doubt you're the winningest evening gown designer for our country. Hindi nga lang evening gown designer for our country. So, parang, ano ang sikreto? Parang, ano yung sikreto? Bakit namamayagpag si Rian Fernandez? Sikreto. Oo. Feeling ko walang secret. Oo. Yung parang feeling ko yung secret recipe lang ng ginagawa ko is to build a good relationship with me and the client. Parang ganon. So, laging friendship muna before starting a design or anything. Na maging ganon. So, yun yung parang feeling ko na naging okay. Kasi mas nagiging comfortable sila. Basically, pag sasabihin nila kung may mga something na parang revisions, they're not afraid to approach me. Kasi we're friends na. So, I think as long as they're very happy with everything and then the collaboration is perfect, yeah. Magdodraw naman dun and it's like manifesting everything. Nakita mo naman kanina. So, it's like manifesting everything that she will win, ganon. Kasi you'll never know kung sino yung mga choices nila sa gabing yan. So, it doesn't matter for me kung sino yung pupunta dito. I will make them feel so very welcome and we will accommodate them as much as we can. How do you see yourself 10 years from now? Kasi ngayon 10 years from now. 10 years from now, sana, I hope na nandun pa rin sa evening gown lane ka pa din. No, I think evening gown and then I think we will parang improve yung other areas na kung saan ako dati na nagsimula. Mm-hmm. Yeah. Meron bang naisip mo rin ba na kunyari pumasok sa RTW? Ano may mga ready to wear? May mga ganun akong ready to wear pero nasa Amerika. May American line may ako. shop ka din sa Amerika? Nag-launch ako ng American line ko this last February before I went to Miss Grand Philippines. I Miss International. Yeah. So, yun. So, thank you so much, Sir Rian. I hope you all enjoyed my interview. Alam mo, sobra, this is such a dreamy interview on my part because I've been wanting to have this famous evening designer talaga to guest on my show just to, highlight his brilliance and artistry in crafting all these amazing, iconic, beautiful evening gowns for our queens. Maraming salamat talaga uli, Sir Rian, for our time. God bless you. Sana tumaba yung utak nyo. Hindi po kayo mawalan ng inspirasyon. Sobrang dami. Hindi po kayo magsawa talaga in really making all these beautiful gowns. And I hope hindi ka magsawa sa akin. Ay, oo naman po. Hindi Yan lang yung pinapanalangin ko talaga. Oo, hindi. Talagang iba po talaga kayo. Like, you're really God's gift to our country. Thank you. Walang anuman. There you have it, guys. I hope you had a great time tuning in with my interview with the one and only Sir Rian Fernandez. God bless you guys. Until my next video.
Bye!